Titimplahan ko ni Buntis mga langga. Tinimplahan niya ako. Ewan ko ano itong tinimpla niya. Ano to? Lemon, tapos may luya. May lemon lang o luya nino. Tapos mainit na tubig. Kasi gihutoy ko mga langga. Sana all. Ang isa din nagmukbang guys. Ready na ba ang iyong losartan? Mga langga oh. Nananong po na si Kwan, iring-iring dito sa ko. Nasa iro-iro? Iring-iring po. Nasa iring-iring? Nasa iring-iring. Kado na siya. So inom tayo ng Abi lemon with ginger. Tapos, yaso kalon ni mo buntit. Nilagyan ko yung konti sa Nilagyan niya rin ng efficacent mga langga. Walang hiya to si Jing. Anong lasa kaya? Nagtimpla siya mga langga. Ayan oh. Nagtimpla siya. Ayan. Efficacent. Ayan. Oh, diba? Ang efficacent mga langga. Nilagyan ni Jing. Ang inumin ko nilagyan ni Jing ng efficacent. Para daw tanggal panuhot. Ang posisyon namin mga langga ha, pag gabi, ayan, kanya-kanya kami, ayan oh. Diyan ang balwarte ko, diyan si Sarah at saka si Buntis, ayan. Actually, merong kwarto, kay Sarah! Pagbutang kabila na Actually, may kwarto doon sa taas mga langga, kaso lang, ayaw ko doon sa taas kasi ang CR is na dito sa baba. So, masakit ang balakang ko bakla, masakit ang tuhod ko, taas baba, pag mag-ihi, ano pa naman ako, sige ihi, madaling araw. Ano daw na? Sana mawala ang hutoy ko nito eh. Thank you, Buntis. A few moments later. So ayan, time check tayo mga langga ha. It's already 11:10 in the evening. Ang madam nyo, nag-crave na naman, nagutom. Kaya ayan, aalis na naman tayo. Pupunta tayo ng Jollibee. Pida ang saya, charis. Ito tayo ng Jollibee mga langga. Uy. Aray, uy, ginoo ko. Mauna po ni ako ang kuan ba. Jollibee guys. Julius. Tumig Julius. Asa na si Sarah? Jollibee guys. Tumig Jollibee. Might make Julius. May price ako on. Ha? Request pa siya. Tumig Jollibee. Mag-buy me og Julius. Grab ko guys. Grab. Ang grab kasi nila dito mga langga. Hanggang 10 lang. So hindi na siya pwede pumasok dito. Hanggang 10 lang. Last time nag-order kami, pasigasa suga be. Last time mga langga nag-order kami. Si Sarah kawawa masyado kay naglakad in town si Sarah mga langga kasi hindi na pala pwede. Hanggang 10 lang pala ang grab ha? Sundo sakit. Hanggang 10 lang pala, buti na lang. Pag-order ko, wala pang 10. A little longer than a few minutes later. So ayan guys, good evening mga kasaragaga. So ayan guys, ayan kami ngayon sa Jollibee sa Butuan. Sa Jollibee sa Butuan guys. Kasi nag-crave kami ng Jollibee. So, andun pa si Hello Kitty guys. Karoon pa si Hello Kitty natapos ng natapos o siya ba? Order ng Jollibee. So, ayan. Tcharan! Big talaga siya guys. Dami nila mga tao. So, mayroon din dito guys. May McDo din dito. Ayun. Tcharan! O, diba? Bakit may ganito? Mayroon silang McDo. Ang McDo
ato dito ang Jollibee, lapit lang siya guys. So ayan. So ayan na nga mga laga, nandito na tayo sa Jollibee, bida ang saya, Charis. Hindi mga laga, nandito na kami. Tapos natagalan ako kasi ang machine nila parang mahina ata ang network niya. So hindi agad nag-ano yung card. Pero sabi ko sa kanya, imposible hindi yan mag-ano kasi pinakita ko sa kanya ang laman. Sabi niya, ma'am, baka offline lang. Kaya nagloko pala ang machine nila. Mahina pala ang network. So, i-insert namin doon sa ibang machine. Okay naman siya. Ay, salamat naman. Hinihintay na lang namin na i-ano nila. Marami pa rin tao dito mga langga. Nilamig na si Sarah Gaga, guys. So, nandito na tayo sa bahay. Yan na ang ating mga order day. Uy, buntis, dali na mo diri. I-ref lang ni nako. Ha? Imo hapon, Sarah? Ayaw, buta sa pressure na yan. Pwede ba na ako? Ay, kay Kuya Joseph. Igawasan ni nako imo ha, yot. Sa akong first price, pero pa ko. Naradari mong fries. Naradari mong burger. Ano ko ang mga wakwak sa kagabihion, mga langga. Manguan. Mga midnight snack. Palabok dito ka dito. Wala lagi palabok. Wala magoy palabok. Wala na magoy palabok pa. Ref na ko niya. Ref na lang ako kay Buntis o kay Kuan. Kay Kuya Joseph. Wala na ilami ugma. Jollibee pa mo na siya naman siya ribbon niya. Yung gawin ko ka. Wala naman ay sulod good ba? Kamay na lang ang sulod anak siguro. Ayoko. Hindi mo. The next day. Good morning world! Magandang umaga Pilipinas, Mayong buntag Davao, Mindanao. So still, nandito pa rin tayo sa Butuan mga langga. Isang magandang umaga. Lak pala. Ayan na, lumabas na si Haring Araw mga langga. At least anay adlaw. Lumabas na si Haring Araw. Kahapon kasi ulan. Tapos nakaano kami ng tubig. O diba? Maganda din ang pag-ano ng tubig. Matagal nakagising ang mga tao, mga langga. Kayo, tagal nakagising kayo. Nangaon pa man ng alas 12. Nag-midnight snack pa man. Tubig-tubig lang ako, bisipon man ako siya. Gisipon na po ka? Patay. Ang buntis, kisipon daw ang buntis. Hawa na rin. Ito, ano na ito, oh. Wala na ito, Jing, no? Wala na. Kaya gani. Sinisipon daw ang buntis. So, kami lahat dito, may sipon, may upo. Kawawa ang buntis, nahawa na rin ang buntis. Jing, asa na yung... Ito na wala nang dito siguro. Yung mga mga langga, yung mga tao dito, magsasagutan ng ubo. Kala mo kung ano yung magkakasagutan pala ng ubo. Dito na pati si Buntis, inuubo na rin si Buntis. Pero maano na yun sa akin kasi hindi na, parang medyo matigas siya mga langga, pero may may problema man na lumalabas. Hugas tayo. Ano kagabi? Ito mga langga nila. Dahil snack kami lahat ba?
tayo. Meron tayong dishwashing. Yung mga pangyayari ngayon sa mundo mga langga, nakakalungkot. Kung nabalitaan nyo yung doon sa isang paaralan. Grabe. Nakakaroon ko talaga na balita yun. Nangyari sa school ba? Sa isang Hindi na rin. school ha? Hindi na rin. Oo. Yung parang nagwala ang isang estudyante. Ano pa naman siya? Grade 9. Grade 9 student pa lang naman siya. Ano ba kasi yun? Ang panahon ba, Diyos ko? Hindi na talaga safety. Ang malaking katanungan dyan is, bakit nagkaroon siya ng baril? Bakit nakapasok siya na may baril? Bakit wala bang something na inspection bago pumasok bago makapasok sa school campus talaga? Wala bang gwardiya na pwedeng magkapkap? Diba? Grabe, ang patay ata nasa 5, nasa 3, tapos yung sugatan umabot na ng 20 ang sugatan. Kawawa yung namatay na isang estudyante kasi nga dinaya niya talaga ang sarili niya kasi hindi talaga siya lumabas. Try niya isave yung mga yung mga classmate niya ba. Pero sa huli siya din ang namatay. Kawawa, oy. Bata pa ba 15 years old? Kasi 15 years old, nasa isip, hindi pwede makulong. Kasi underage, hanggang sa lang, DSWD lang. Kaya yung mga namimihasa. Diba? Grabe na talaga ang krimen ngayon. Grabe na. Paliw na ko labay anyway. Grabe na talaga ang krimen na yun. Tapos dito din sa... Kung sa ganito na eskwelahan gani. Asa ganito na lugar? Sa Tacloban pala yun na lugar mga langga. Tapos dito din sa Digos, dito sa Davao del Sur, meron ding ina na pinatay niya ang sarili niya. 3 weeks old na baby. Siguro postpartum yun ba? Or sa tingin ko may yun. May diferensya ang pag-iisip pa. Ano lang daw ang dahilan nun? Bago daw ang trahedya na gaganap, humihingi daw yun ng beer ba, Red Horse sa asawa niya. Sabi ng asawa niya, hindi pwede kasi wala kang pagkain. Kaya lumabas ang asawa niya, binilhan ng pagkain. Tapos, pagbili ng pagkain, pagdating daw doon, binigay ng asawa, tinapon daw ng misis. Tapos, sa isip ng husband niya, pupunta siya ng manggagamot daw ba, manghihilot. Kasi daw karang na daw, yun na. Pag alis niya, tinawagan na lang siya ng kapitbahay kasi daw, yung anak niya, yung baby, pinatay ng misis niya. Di ba? Di mo ma-imagine ba sa mga nangyayari ngayong panahon na to, Diyos ko Lord. Yung saan naman ni atong kalibutan. O buntis, muha na ni, So, di mo maisip ano na ang nangyayari sa ating kalibutan. Kasi daw, yung namaril na bata mga langga, binubuli daw siya. Kasi nga naman, hindi din natin maano yung bata. Kasi siguro matagal na din siya binubuli ng mga kaklase niya. Pero,
ang nakakalungkot lang, yung walang ka malay-malay, nadamay pa. Yung hindi kasali sa pambubuli, nadamay. Wala namang good siya. So, ngayon sa nangyari, I know yung mga school dyan, may rules na naman, maghihigpit na naman ang mga schools. Ngayon pa sila maghihigpit. Na may sakuna na nangyayari. Ganyan man talaga yung Pinoy. Tapos kalaunan, pag medyo matagal-tagal na yung pangyayari, mawawala din yung mga rules, mawawala din yung mga protection. Bakit kaya napasok yun na may baril, no? Wala sigurong kap-kap na wala sigurong security. Ano sa ba? So sa school ni Zian, yung elementary school ni Zian, may may gwardiya, may kap-kap. Noon sa bagay high school, hindi mo talaga kasi sa dami ba namang bata. Pero syempre, kung safety net sa mga bata, kung pag-implementa sa safety net na paaralan, dapat na siya kap-kap, no? Plan kap-kap ba? Alam ko ngayon ang mga school mag-implement na yan sila ng new rules. Pero wala na. Huli na ang lahat. New rules. Pero after a month, pag mingaw-mingaw na ang mga krimen, wala na naman. Hindi na naman yan mapatupad. Sakit sa Pinoy. Kawawa pa, no? Mga inosenteng mga tao na damay. Sana, kung sino lang yung nagbuli sa kanya, yun lang sana ang tinira niya. Hindi eh. Parang nagwala siya. "15 years old, isipin mo, 15 years old. Saan siya nakakuha ng baril? Bakit may baril siya? Baril sa kasi binigyan siya ng baril. Si Sarah, kakagising lang, tinira ako agad. Binigyan siya ni Hello Kitty ng baril. Hello Kitty pa talaga ng baril. Pink na pink. Hindi mo kasi yan makontrol, oy. Kasi especially high school, yung kinuok ko. According sa mga balita kasi, matagal na daw yan siya binubuli. Pero before the incident daw, nabuli daw siya nang dahil sa gupit niya, o diba? Nang dahil sa gupit lang, may mga inosenteng tao na nadamay. Kaya huwag kayo magpagupit. Sarah, ayaw pagpagupit ba yun? Grabe ang mga at saka si din, isang malungkot din na pangyayari, ang pagpanaw ni Nurse Sky. Si Nurse Sky na idol ko, kasi as strong talaga na pagkababae si Nurse Sky, no? Lumalaban talaga siya hanggang sa huli. Ayan na, tapos sa tayo natugas. Hala. Dapat siya mapalong, oh. Ay, kuwan siya, kanang. Kuwan siya, oh. Huwag na hindi mo alam ang pangyayari. Nasira na siya. Hindi mo talaga inaasahan ang mga pangyayari. Kagaya nito. Oh, ang gripo.
Wala na. Naharus na ang gripo. Kakuha na rin siya. Shit talaga to. Ay, nagkuha na kay... Gusto ko lang ito dato kay Kagyana. Bayot, be. Kuan lang ka ba na mag-arrange ko. Sumay sa dito sa mag-aral sa mga kapag-iwi. Patulo na lang sa libi, ha? Ay, ginoo ko yun. Nakakaga. May mo kape o, bugnaw na kayo. Gani, bugnaw na gani, be. Huwag diha. Wala na si Monte Erin. Kalimutan ko na yung kape ko, guys. Mao na diha. Simplang kape, igo ra pa bugnaw ko. Ha? Kaon na ako, guys. Ang buntis, guys. Kakain na ang buntis. Nalamig na ang kape ko. Hindi pa pala. May pag-asa pa ang aking kape. May pag-asa pa ba? Charis. Ito eh. Lahat na yata kami dito mga lata. May uposip po na. Sino na lang ang wala? Ate Inday na lang ang wala. Si Buntis parang naubo na rin si Buntis. Ay, sinisipon ka na. Sinisipon ka na, Buntis? Ha? Sinisipon na ang aming Buntis. Hindi na ako makausap. Ha? Wala po mga langga. Asan na yung tinabi mo? Ito? Ito pala ang tinabi mo. Sarap naman yan. Hindi na. Natabi man ako. Kape muna ako. Ano? Ha? May prito pa dito, Teo. Yan pala ang tinabi mo. Sabi ko kayo baka magkain si Mila. Hindi mo siya magkain. So, ito ano na mga... So, kape tayo mga langga. Kagabi hindi ko kinain yung burger ko. Kasi parang umasim yung, ano ko ba, umasim yung sikmura ko kagabi, uy. So, ngayong umaga, giinit na lang na ko siya. Tapos, yan na lang ang paris ko sa kape. Kape muna tayo mga langga. A little longer than a few minutes later. Welcome back! So mga langga, early in the morning, meron tayong dumating na blessing. Thank you so much. So dumating yung friend ni Kuya na galing Surigao mga langga. Na-remember nyo yung nakabili ng bahay ni Kuya nila Madam Tots pala doon sa Roja. So nagpadala siya ng preskong isda. So ayan, tingnan natin. Kuha dito be. Kuhaan bo. Palihog sa ako be. So tingnan natin ito mga langga kung ano yung laman nitong mahiwagang box na ito. Charis, mahiwagang box. Tingnan natin. Oh, una-una tag-unboxing ani. Una-una tag-unboxing. Kung mag-unboxing kayo ng parcel, ako mag-unboxing ako ng ice cheese. Diba? Waya man isuyod. Marami tayong blessing mga langga. Thank you so much, Lord. Na kuan. So, ayan na. Kasi nung nandito din kami mga langga, nung time na umuwi ako, nagbigay din siya. Kasi pag alam niya na nandito sa Butuan si Kuya, si Madam, magpadala talaga yun siya ng preskong isda. Tcharam! Wow! Ayan. Ito na mga langga. Tcharam! Sa manina isda ko. Kuan mga langga ng kuan siya sagol. Ha? Kuwaig planggana po. Kuwaig planggana. Ato na ni siyang ikuan. Ha? Butang sa ref. Luan ni. No. So ito siya mga langga, o diba? Unsa ni na isda? Ya, unsa ni na isda ya? Unsa ni na isda? Ha?
Timbungan. Timbungan daw mga langga, timbungan. Timbungan. Ayan. Ang dami. So, linisan natin ito. Masarap siguro ito sa paksiw. Masarap ito siguro siya sa paksiw. Linisan natin ito mga langga para mapasok sa ref. Tabang po siguro. Uy, bugnaw kayong ice. So, hindi na kami mapunta ng palengke kasi meron na kaming ulam. Ha? Hala, may malaking isda mga langga. Pagkapihasa na si kuya. Ayan. May kape si tata. Inday. Sir, morning. Dala ni tata. Andito kuya. Wala man siguro daray ko ano. Kaya na good morning. Pwede ito na kutsilyo mo. Para pag sunod sa ref, limpyo na ni. Ito siya, ano to siya klaseng isda? Iba din ito. Comment section. Ano, presko talaga siya mga langga. Okay, pula pa yun yung hasang. Hala, okay. May malaki. Saan na isda? Kanino, saan na isda ya? Ha? Saran! Sobrang laki. Saran, ulang ko kaayo. Ako ang bigunting kaya ako may pilandaan. Harap ka. So linisan muna namin ito mga langga bago ilagay sa ref, diba? May ulam na tayo ulala. So ayan ang mga langga oh. Nilinisan na nila. Ayan. Well, naglinis sila kami ay pupunta ng palengke bili ng mga Ricardo. Ito yung mga ito yung mga negosyo namin oh. Ito yung nag-business kasi ito yung mga anak buhay namin. Hinihingi sa ano niyan sa tusok niyan, kay grabe na. Ito yung ginagawa namin Nakista na dati. natin, grabe Dahil, na maka. sushi. Pamahirap lang ng mga Ayaw namin niya sa ngayon. So yun na nga mga langga. Again, papunta na naman tayo ng palengke pero this time doon daw kami bibili sa Tabuan. Tabuan to Jing, no? Oh, kasi mura daw doon ang mga lamas, yung mga panakot, sibuyas, ahos, bombay, sibuyas dahon, mga gulay, etc. So, tingnan namin, hanapin namin yung sinasabi nilang Tabuan kasi mas mura daw doon. So, ayan, good morning, Butuan. O, diba? Traffic day. Dito kami sa McDo, mag-breakfast, charis. Joke lang. Traffic man day ning Butuan day. Dili, oy. May traffic light kasi dyan, oh. Siyempre, stop. Isod po og mag-gota nga, nag-stop man. Stop like and listen. Sa kada Buntis, si Buntis ba kay sige panguyab kay katugon daw siya. Sabi ko kay Buntis, sige pa siya inom anmam, ang anmam makapalaki sa bata, tapos sige pa siya tulog. Wala. Gani kayo mahal. Ano? Mahal kanino. At least every day. Dili everyday ay wala na gani. Ubos na. Ngayon pa lang naubusan. Kahapon pa daw naubusan. Kawawa naman si Buntis, oy. Unpump na po. Naubusan daw si Buntis ng Anmam, guys. Yung binibili niya kasi yung ano ba, yung nasa sachet lang good na isang timplahan na, di ba Buntis? Mas maganda man yun. Tapos ano pa siya, mas madali bit-bitin ba? Ipasok mo lang sa bag. Pero mahal, syempre mahal man talaga. Isod pod. Kukulit sa nang biling ko eh. Medyo
Ako, nung nagbuntis ako, pinakahit ko talaga yan inumin. Kasi ako mag-inom ng Kasi ayaw ko ng may sugar, ayaw ko sa lasang skim milk. tawag taya. Ano sa tawag anong taya? Kalawang. Lasang kalawang mga langga, kaya ayaw ko, hindi ako umiinom niyan. Tapos nung nanganak ako mga langga, hindi ako nanganak sa ospital. Sa panganay ko at saka kay Zian, hindi talaga ako nanganak sa ospital kasi alam ko gaano kahirap pag manganak sa ospital mga langga. Hayahayang maano yung mga asawa natin, no, sa panahon na kasarapan, dalawa kami. Sa panahon ng kasakitan, ako lang mag-isa, pues dalawa tayo, charis. Joke lang. Ayoko manganak ng ospital kasi alam ko gaano kahirap. Ikaw lang mag-isa. Tapos insultuhin ka pa ng nurse sa panahon na may nararamdaman ka, sobrang sakit talaga. Sabihan ka pa ng nurse, ma'am, ang ingay mo. Totoo talaga yan. Kaya ayaw ko talaga nanganak ng ospital. Kaya ako sa bahay lang, ako bakla nanganak. Sabi ko kay Jing, sa bahay. Sabi niya, talaga, sa bahay lang talaga ako. Hindi ako nanganak sa ospital. Ha? Dapat naireklamo ng mga nurse sa sige bully. Hindi, ma'am, ang ingay mo sa panahon na ginagawa niyo yan, wala kayong ingay. Hoy, wala kang pakialam. Excuse me, maingay din ako, charis. Wala kang pakialam. Joke lang. Hindi kami nagawa niyan. Bakla, sineryoso mo naman, high blood ka. Ganun talaga sabihin ng mga nurse doon, lalo na ariat ka masyado. Ano, Arya? Yung parang ano ka masyado ba? Ariat good? Yung kuan ka ba? Dapat pala naghangiti ka. Tapos masakit na ba masyado yung balakang mo? Bakla. Sabihin mo pa. Kaya doon ako sa bahay ng anak. Mayroon akong referral mga langga sa lying in. Nadalhin daw ako doon sa pinakamalaking ospital kasi nung nabuntis ako sa panganay, ang laki ng tiyan ko mga langga. Kasi nga siya sa tubig. Tapos ang ending dry labor. Ako mga langga, sobrang sakit ng dry labor mga langga. So sa bahay lang talaga ako kasi nung unang panahon wala man yung mga cesarean, wala man yung mga oras na pag gusto lumabas ang bata, lalabas man talaga yan. Bakit nung unang panahon wala man yung mga CS na yan? Diyos ko, kaartihan lang yan, charis. Baka mabash na naman ako. Hindi, realidad lang ba? Bakit nung unang panahon wala man yung mga ganyan-ganyan? Ngayon ang dami ng mga kaartihan mga langga. Meron pang i-induce yung painless na hindi ka maka-feel ng masakit pag mag-labor ka. Yaman mo gud ang painless. Tapos, para sa mga mayayaman yan, tanungin ka pa, ma'am, ano gusto mo? Painless, ma'am? Bakla, mahal din kaya ang painless. Injectan ka nila. Walang cesarean. Okay. Pag ma-high blood ka good, yun ang bawal ka mag-utong. Bawal ka umiri kasi mataas ang BP mo. Biri-biri mo, sobrang laki na ng biri-biri mo, high blood down na. Hindi, Sabi nila. Kaya lumaki yung biri-biri, Jing, sa kabira-bira yan. Hindi bitaw mga langga nung panahon ko sa pagbubuntis ko, wala talaga talaga ako, ginalagay ko talaga sa isip ko nga bakit nung unang panahon wala man yung mga ganyan. Depende mo. Ginaano ko nga magiging normal ba kasi kahirap kaya pag ma-CS ka. Diyos ko, talaga normal. ikatiter ka pa, ka pa, sa bahay lang ako ng anak mga langga. Pati kay Zian, sa bahay lang din ako. Bata pa man siya guys, nag-anak. 30 plus na ko, 20, pila ba ko nanganak kay Zian? Pila na ba si Zian bo? 13. Unsa naman ta karon? 2013 si Zian. 2013 ako gipanganak si Zian. Mga mga 30 plus ba ko ba, no? 20 plus. Bugo magkukugbat siya, guys. Mabas naman ako nito. Talks lang. Basta, bitaw mga langga, kaya yan ang sinasabi ko kay Buntis. Sabi niya, ano na naman Buntis? Sabi niya, antok ako. Sige, matulog ka na maaga kay para yung bata mo, bungkag yun na mong bilat. Mabungkag yun na mong bilat. Kasi umiinom siya ng Anmam. Ang Anmam, makapadako sa bata. Tapos, sabi niya, antok ako. Tapos, sige pa siya kain, mga langka. Maya-maya kain. Nagugutom ako.
Oh, nagugutom daw siya. Okay lang yan, uy. Chokes lang yan. Antik mo. Chokes lang yan. Sa bukid, kamuti rin kinaon. Dali rin Okay na, gawas. oy. Alam nyo mga langga, inggit ako ba yung alugod ko, kung madali lang ako manganak, maghanap talaga ako ng babae mga langga, kaso lang, mahirap kasi ako manganak mga langga. Uy, 3 days ang labor ko, promise, si Ken 3 days ang labor ko, pati si Zian, 3 days ako nag-labor niyan, bago lumabas. Ikatlo, Pero yung iba 1 mga day langga, no, uy, Diyos ko, naglaba pa, maya, wala na, nanganak na pala, sana all na lang. Ewan ko lang. Mag si Ate Flor ba? Ewan Ayan ko siya. lang ba? Yung paliw ko kuha sa mananabang dumbi. Kaya nagsakit. Yan. Nanampay pa siya. Nagdagan ko dito. Pagbalik ako, nang bata to, nasa loob. Diba? May mga taong ganyan ba? Sana all na lang. Wala po sa di mo giutong. Wala mo na ko giutong. Nagawas naman sige. Yan ganyan ang sinasabi ko, na oras sa lalabas talaga yan. Pero siyempre mga langga, sa panahon natin ngayon, yung mga kinakain din natin, grabe na ang mga kaya meron na din mga high blood, mga sus, Ginoo ko. Dati mga langga, sa totoo lang, pag ako magbuntis, magpaprenatal ako sa barangay. Sa barangay ako magpaprenatal mga langga. Tapos pag ma-injikan na ako ng tetanus, tetanus toxoid ba yun? Hindi na ako magbalik. Yun lang man ang importante. Diyos ko. Yung mga pa-ultrasound, wala ako niyan mga langga. Wala ko ana. Pero nung first ko talagang tawag niyan, pa-prenatal mga langga, syempre may urine test man talaga yan, no, laboratory sa ihi. Ang katangahan ko kasi nga parang nadudumihan ako sa ihi ko ba, kasi pag isalot ko yung bottle container sa ihi, maano yung kamay ko, kaya ginawa ko, nag-ihi ako sa tabo, doon sa tabo, tsaka nilipat ko doon sa container. Bakla ang resulta ng aking urine, ang daming positive, ang daming bakterya, kasi nga naman yung tabo pala sobrang dumi. Kaya sabi na ma'am, grabe ang UTI mo. Bakit ako nagka-UTI? Yun pala naisip ko, yung ihi ko dinilagay ko doon sa tabo. Yung tabo pala sobrang dumi. Kaya nag-ulit na naman ako ng test. Yun na, okay na. Kuya sa ano? So nandito na kami sa palengke mga langga. Dito katong tumoy good na kuan busy ay kanang mingaw lagi ron ang palengke. Katong grocery dito, likod daw ana, dara daw ang tabuan. I just had to let you know you're